Sir, unang-una, ano ho ang inyong mga masasabi o kaya reaksyon dito po sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Unfortunately, Pinky, I was not able to see the video. Actually, marami rin ang nag-text sa akin kung nakita ko daw yung video. I am sure daw now. Ang dami kong ginagawa dito, the State of Province Address ni Governor Pimentel, and then nakikmeeting pa ako sa mga mayors. But I was informed na meron ng press conference kanina. But at that moment, I could not comment dahil hindi ko pa nakikita talaga yung video. Okay. Marami ho kasing nasabi, 2 oras ho halos yung naging press conference kanina at ilan nga po, Congressman, ay sinasabing di naman daw po kasalanan ni VP Sara na hindi marunong mamuno si Pangulong Bongbong Marcos. Yung isa pa po, sinabi din niya na nagamit siya ng mga Marcos para nga daw manalo kasi kung wala siya, ay mahirap silang mananalo doon sa huling eleksyon dahil posibleng ang manalo daw ay si dating Vice President Leni Robredo at yung isa pa po ay sinabihan daw niya si Senator Amy Marcos na tigilan na siya. Kasi kung hindi, baka pahukay daw niya yung labi ni dating Pangulong Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Would you like to react to at least some of those that I've told you, sir? On the first statement, I think it was your decision, no? Kasi pwede namang hindi siya tumakbo. So, noong 2022, it was very clear na gusto rin niyan tumakbo ang Vice President kasi hindi mo naman mapipilit ang isang kandidato na tumakbo kung ayaw talaga niya. Now, dun sa pangalawang statement niya, I don't think that would be possible kasi alam mo, ang yung cemetery ng mga bayani, kwardyado yan. In fact, I think it's the Philippine Army who nag-guard dyan. So hindi basta-basta ang pumasok ang kahit na sinong tao. So kung may planong kain yun, you have to get permission from the authorities guarding the cemetery. So I think that would really be impossible at this time. Congressman, ito pong hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte, suktulan na ho ba ito? I mean, parang tuloy-tuloy eh. Well, hindi mo naman masisisi ng administration. It was not the administration who fired the first shot. Naalala nyo, I think yung Davao Group ang unang nag-rally, yung Maisog rally, and called the President several names, kung ano-ano pang mga akusasyon, and probably this administration, of course, would not take it sitting down. And then lumabas na nga itong mga issues, lumabas itong mga intelligence fund, kung ano-ano pang mga lumalabas, and the Congress is just doing its job. Tingin ko, hindi matatapos to hanggat ikangang dumating yung sunod na eleksyon. Pag-usapan po natin saglit yung sa Quadcom, narinig ko po kanina si Vice President Sara Duterte na ang sabi niya, not in these exact words, Congressman, but so far, hindi pa naman lumalabas ang kanyang pangalan doon sa Quadcom at ang lumabas ay ang pangalan ng kanyang ama. And I think, if I remember correctly, ang sabi niya, baka siya na daw ang sumunod. Nakikita niyo ho ba na posibleng lumabas ang pangalan ni Vice President Sara Duterte dito sa hearing sa Quadcom? So far, sa 9 hearings namin, wala naman lumalabas na pangalan niya. No? We have other resource persons, marami na tayo, kung mga 20 resource persons siguro na nag-execute ng affidavit. So far, wala pang pangalan na lumalabas ni Vice President Sara. Sa good government, sir, yung pong sa kanyang budget. Well, the Quadcom is deliberating subject matters regarding KJK, extrajudicial killings, POGO, and illegal grants. Yung doon naman po sa good government, they are deliberating issues on the intelligence fund, confidential funds of the OVP, and then yung intelligence fund na 112.5 million doon sa DepEd. So magkaiba po ang tinatalakay ng Quadcom at saka iba po rin po ang tinatalakay ng DepEd. Tama po. So kaya nga nagpunta po ako doon sa good government dahil kahapon ho yung naging sagutan, yung lumabas na milyon-milyon na ginagamit. Supposedly di umano dito sa mga sinasabing mga
safe house. Congressman, nagkaroon ho ba ng linaw kung ano itong mga safe house na ito? Well, doon kasi sa liquidation na ginawa ng DepEd, no? Doon sa 112.5 million pesos, may nakalagay doon na, if I'm not mistaken, 16 million pesos na ginamit para sa safe houses. No, merong kasi ang pag-liquidate niyan, acknowledgement receipt lang, no? So merong mga 32 or 34 acknowledgement receipts na supporting the liquidation. Now, out of 34, merong isa doon na 1 million pesos na acknowledgement receipt na ang ginamit yung safe house ginamit lang ng 4 na araw. So, lumalabas 250,000 per day. So, yun pong tinatanong ni Congressman Acop during the deliberation sa Good Government, paano nagastos ito sa ibig sabihin isang araw 250,000 pesos ang safe house. So those are the questions that needs to be answered. Ang tanong ngayon, masasagot ho ba yan? Meron ho kayang darating sa opisina ni Vice President Sara Duterte para magbigay linaw dito sa sinasabing ang ginamit na pera sa mga safe house? Well, there are two issues that we are tackling, no? Yung OVP and then yung DepEd. So far, walang lumalabas na mga personnel doon sa OVP, and that is why the Good Government yesterday issued already a show cause order to this person. Specifically, Mr. Pardo, siya ang nag-cash advance ng 112.5 million pesos. Siya din po ang nag-liquidate. So, 3 beses na po siya inimbitahan, hindi siya sumisipot. So, yun ang, and then there are other personalities na inimbitahan po natin, no? And then, yung sa DepEd naman, so far, sumisipot naman yung mga personnel doon. Pero meron din iba na hindi talaga sumipot. Again, nag-issue na po ng show cause order ang Good Government Committee. Congressman, kahapon po medyo matindi po yung inyong aligasyon o akusasyon laban kay dating DepEd Undersecretary Densing. Ang pagkarinig ko nga po ay basically sinasabi niyo humihingi umano ng kickback itong si Yusek Densing sa pagpapagawa ng mga school building na aabot ng 18. Yun po yung aking naalala, 1/8 ho ba, 18%? Yes, there is one congressman who told me, hindi ko muna papangalanan dahil ayaw pa muna niya mag-testify, no? Na pumunta doon si Mr. Dinsing in asking for 18% commission. Now, I was able to talk also to 3 congressmen from Manila na sometime this year or last year, nakipag-meeting din si Mr. Dinsing with them. And then, dala-dala ni Mr. Dinsing, yung isang contractor, na ang nangangalan is Architect Ralph Texon. And then, sinabi pa niya na si Architect Ralph Texon ang gagawa ng mga school buildings. And of course, again, implying that he would like to ask for a commission. And then, more than that, sa akin nangyari talaga. Opo. Kasi meron akong 180 million pesos for 2 school buildings sa high school, 15 classroom building seats. Isa is 103 million, the other one is 78 million pesos. Now, in the early part of 2024, pinabidding na natin to because it was included already in the National Expenditures Program sa NEP. So once it is already included in the NEP, pinapasa po sa DPWH yan. And then yung DPWH is scheduled yan pag-bidding. Now, before the bidding, somebody called me who is a friend of Mr. Dinsing and told me na meron palang project ka dyan na school building, ibibidding na pala, makikipag-usap muna sa iyo si Mr. Dinsing. Eh sabi ko, bakit? Ano bang pag-uusapan? Well, alam mo na, para ma-release yung pondo, sabi ko, hindi na ako makikipag-usap. Nandiyan na sa National Expenditure Program yan. And then, afterwards, na hindi nga ako nagkamakros, eventually, the bidding was cancelled
because yung sub-allotment release, yung pag-release ng pondo, hindi dumating. So I assume na kaya hindi na-release yun because yun na nga, humingi si Dinsing. And not only that, nung natanggal na si Dinsing sa DepEd, an official of DepEd called me. Sabi niya, Kong, meron ka bang project dun sa district mo na worth 34 million pesos? Sabi ko, oo, naka-schedule na rin para bidding yan, pero Alright. hinol direct. Alam mo, sabi sa akin ng official, sabi niya, ito ilalabas na namin dahil hinol ni Dinsing. Aha. Okay, Congressman, isang tanong na lang ano po. Hindi niya pinalabas. Opo. Ang sinabi niyo po kahapon, Sub-allot. ang sinabi niyo po kahapon, hindi lang kayo ang may experience na ganito. Sabi niyo may iba pang mga congressman. Ang tanong po, willing ho bang magsalita din? Yes. Umano itong Yes, mga but- congressman. At sino po itong mga congressman na ito? Hindi ko muna papangalanan ngayon yan, ano? But clearly, some of them are members of the good government, yung mga Okay. Manila congressmen, and then kakausapin ko pa sila. Pero sila mismo ang nagbigay sa akin ng mga pangalan ng contractor, sila mismo din ang nagbigay sa akin ng information, and then yung isang congressman from Visayas, siya din na nagsabi sa akin na hiningan din siya ng 10%. Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you.